Sa harap ng lahat, ipinakikilala ko ang bagong utak ng ating kumpanya. Ang babaeng nagbigay ng bagong buhay sa mga disenyo ko. Si Celeste. Habang umaalingaw-ngaw ang palakpakan sa loob ng Maranyang Ballroom, ang hawak kong baso ng champagne ay tila naging kasing lamig ng puso ng asawa ko. Nakatayo ako sa isang madilim na sulok, suot ang isang simpleng itim na bestida, na ako rin ang nagtahi habang pinapanood ko si Arturo na nakangiti sa tabi ng isang babaeng halos kalahati lang ng edad ko, si Celeste. Nakasuot siya ng isang makinang na gown na kulay ginto. Ang bawat tahi, ang bawat kurba, at ang bawat detalye ng gown na iyon ay galing sa aking mga kamay. 2 linggo kong puyat ang ibinuhos doon, iniisip na ito ang magiging simbolo ng aming ika-20 anibersaryo bilang mag-asawa at bilang magkasosyo sa negosyo. Pero sa isang iglap sa harap ng mga pinakamayayamang investor sa bansa, pinura ni Arturo ang pangalan ko. Hindi na ako ang designer. Hindi na ako ang utak. Ako na lang ang asawang nasa anino, ang maitatagong asawa na tinitingnan ng mga bisita bilang isang hamak na dekorasyon. Napakaganda ng disenyo, Celeste, bati ng isang mayamang ginang na asawa ng isang bilyonaryo. Ang sabi ni Arturo, ikaw daw ang nagpuyat para rito ngumiti. Si Celeste, ang kanyang mga mata ay kasing talim ng karayom na itinusok sa aking puso. Opo, ma'am. Inspiration ko po ang modernong babae na matapang at hindi natatakot makuha ang gusto niya. Napahigpit ang hawak ko sa baso. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lapitan sila at sabihin, ako ang gumawa niyan. Ako ang anak ng sastre mula sa Pampanga na nagbenta ng makinang pantahi ng tatay ko para lang makapagsimula kayo ng sung. Pero nanatili akong tahimik. Yan ang itinuro sa akin ni Arturo sa loob ng 2 dekada ang maging mapagkumbaba ang unahin ng kanyang dangal, ang wag gumawa ng eksena dahil hiya ang pinakaimportanteng bagay sa ating kultura. Lucia here, tuwag sa akin ni Lola Ines, ang nanay ko na nakaupo sa isang wheelchair sa gilid. Hawak niya ang aking kamay, ang kanyang balat ay kulubot na, pero puno pa rin ng init. Bakit parang hindi ka makahinga? Ayos ka lang ba? Pinilit kong ngumiti at hinaplos ang buhok ni nanay. Opo, nay. Medyo pagod lang po sa pag-aasikaso ng mga bisita. Dapat ay ikaw ang nandoon sa entablado, Lucia. Alam ko ang bawat tahi ng bestidang iyon. Alam ko ang pagod mo bulong ni nanay. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang tinig. Alam niyang may mali. Alam niyang ang bahay na tinitirhan namin, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Arturo, ay itinayo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Hindi nagtagal lumapit sa amin si Celeste habang hawak ang isang baso ng alak. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, isang tinging puno ng pangungutya. Lucia, can you get me another glass of champagne? At pakicheck na rin kung ayos na ang pagkain sa buffet. Ayaw nating mapahiya kay Arturo, di ba? Sabi niya sa tono ng isang amo na naguutos sa katulong. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. May mga waiter para riyan, Celeste. Bisita ako rito, asawa ako ng may-ari ng party na ito. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na parang kaskas ng gunting sa magaspang na tela. Asawa baka dating asawa, Lucia? Hindi mo ba napapansin? Tapos na ang panahon ng mga lumang sastre. Ang kailangan ni Arturo ay isang reyna, hindi isang mananahi na amoy tela at langis ng makina. Bago pa ako makasagot, dumating si Arturo. Hindi niya man lang ako tinapunan ng tingin. Inakbayan niya si Celeste at bumulong, honey. The investors want to talk to you about the new collection. Pagkatapos ay humarap siya sa akin, ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Lucia, pumunta ka sa opisina ko sa itaas. Na yun din,
Huwag kang gagawa ng eksena rito. Umakyat ako sa opisina na parang isang bilanggo na patungo sa bitayan. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok si Arturo at isinara ang pinto ng malakas. Ano ito, Arturo? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Quitclaim at separation of properties, malamig niyang sagot. Pirmahan mo na yan, Lucia. Huwag nating pahabain pa ito. Separation of properties. Arturo, katuwang mo ako sa pagpundar ng lahat ng ito. Ako ang nagdisenyo ng bawat gown na nagpasikat sa tatak natin. Ako ang nagturo sa mga mananahi. Bakit mo ako palalayasin ng walang kahit ano? Lumapit siya sa akin. Ang boses niya ay mababa, pero puno ng banta. Wala kang katibayan, Lucia. Sa papel, ang lahat ng designs ay pag-aari ng kumpanya. At ang kumpanya, sa pangalan ko lang nakarehistro. Ikaw isa ka lang housewife na tumutulong sa hobby mo. Huwag kang maging matigas ang ulo. Umiling ako nararamdaman ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Hindi ko pipirmahan ito. Hindi ko hahayaang nakawan mo ako ng dangal pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa iyo. Numisi si Arturo isang nising puno ng kasamaan. Talaga, sige, subukan mo. Pero bago ka tumanggi, isipin mo muna ang nanay mo. Ang bahay na tinitirhan niya sa Pampanga nakapangalan sa kumpanya. Ang medical bills niya, kumpanya ang nagbabayad. Isang pirma ko lang, Lucia. Bukas na bukas din ay nasa kalsada na ang matandang yan. At ang anak nating si Malia, isang tawag ko lang sa dean ng law school niya. Mawawalan siya ng scholarship. Gusto mo bang masira ang kinabukasan ng anak mo dahil lang sa pride mo? Napahawak ako sa gilid ng mesa. Parang umiikot ang paligid ko. Ang taong minahal ko ng higit sa 20 taon, ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at mga pangarap ay handang sirain ang lahat, pati ang sarili niyang ina at anak, para lang sa pera at sa isang batang babae. Pumili ka, Lucia, sabi niya habang iniaabot ang panulat. Pirma o ang pamilya mo. Tiningnan ko ang panulat. Tiningnan ko ang dokumentong magbubura sa akin sa kasaysayan ng sarili kong kumpanya. Ramdam ko ang bawat tusok ng sakit, ang bawat hapdi ng pagtataksil. Pero sa gitna ng dilim, may isang bagay na nagliyab sa loob ko. Isang alaala ng aking tatay, isang simbol na laging suot ng aking daliri, at ang bawat patak ng pawis na ibinuhos ko sa bawat tahi. Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuha ko ang folder at tiningnan siya ng buong tapang. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Sa sandaling iyon, alam ko na hindi na ako ang Lucia na sunod-sunuran. Hindi mo ako kilala, Arturo Bulongko. Akala mo ay natatapos ang lahat sa tela at sinulid. Pero nakalimutan mo, ako ang humahawak ng gunting. Lumabas ako ng opisina nang hindi lumuluha. Habang kababa ako ng hagdan, nakita ko si Malia, ang anak ko na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Namumutla siya at tila kanina pa nakikinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at lihim na sakit na hindi ko pa maintindihan. Nay, tawag niya, ang boses ay nangangatal. Hindi ko alam na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagyo. Isang bagyo na magbubunyag na ang pinakamalaking kalaban ko ay hindi lang ang babaeng nasa entablado, kundi ang sarili kong dugo na pilit itinatago ang isang katotohanang dudurog sa akin nang higit pa sa pagtataksil ni Arturo. Nakalabas na ang karamihan sa mga bisita, pero ang bawat sulok ng aming bahay ay tila binabalot pa rin ng halimuyak ng mamahaling pabango ni Celeste at ng nakaka-suffocate na kayabangan ni Arturo.
Naglakad ako patungo sa kwarto ni Malia. Siya na lang ang natitirang lakas ko. Ang anak ko ang tanging dahilan kung bakit hindi pa ako tuluyang bumibigay sa gitna ng pagguho ng mundo ko. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kanyang kama, nakatulala sa bintana. Ang kanyang gown na kulay asul na ako rin ang maingat na nag-adjust ng sukat para maging perpekto sa kanya ay nakasabit na sa gilid. Malia anak, tawag ko ng mahina. Lumapit ako at tinangkang haplusin ang kanyang balikat. Bahagya siyang umiktad, isang maliit na galaw na parang kuryenteng gumuhit sa puso ko. Iniwas niya ang kanyang tingin. Nay, bakit hindi niyo pa po pinipirmahan? Narinig ko po ang usapan niyo ni Daddy sa opisina. Napatigil ako. Narinig mo? Kung ganun, alam mo kung gaano kawalang hiya ang hinihingi ng tatay mo? Gusto niyang burahin ang lahat ng pinagpaguran ko, Malia. Gusto niyang iwan tayo sa kalsada para lang sa babaeng yon. Humarap sa akin si Malia. Ngunit sa halip na galit sa kanyang ama ang makita ko, nakita ko ang isang malamig na takot sa kanyang mga mata. Naisipin niyo naman po si Lola Ines. Ang sabi ni Daddy, kailangan niya ng operasyon sa susunod na buwan. Kung wala ang kumpanya, saan tayo kukuha ng pera? At ang pag-aaral ko? Huling taon ko na ito sa law school, Nay. Ayaw niyo bang maging abogado ako? Nanginig ang boses ko. Gusto ko, anak. Higit sa kahit ano gusto kong makita kang matagumpay. Pero hindi ba natin pwedeng ipaglaban ang tama? Ang kumpanyang yan ay sa atin din. Ako ang nagpatulo ng dugo at pawis para yan. Pero wala kayong hawak na ebidensya, di ba? Mabilis niyang sagot, tila baka bisado na niya ang mga linyang ito. Yan ang sabi ni Daddy. Mas mabuting tanggapin na lang ang settlement. At least may matitira pa sa atin. Nay, please, pirmahan niyo na lang kasi. Ayoko namang maging mahirap tayo ulit. Ayoko namang mawala ng bahay si Lola. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang karayom na direktang tumutusok sa aking lalamunan. Parang hindi ko kilala ang anak ko. Ang Malia na pinalaki ko sa dangal at pagpapahalaga sa katotohanan ay tila naging isang estrangero na mas pinahahalagahan ng pera kaysa sa dignidad ng sarili niyang ina. Malia, pinipilit mo ba akong sumuko, bulong ko? Hindi siya sumagot. Humiga siya at tinalikuran ako. Pagod na po ako, Nay. Sana po, gawin niyo na lang ang tama para sa ating lahat. Lumabas ako ng kanyang kwarto na parang may mabigat na bato sa aking dibdib. Hindi ako makatulog. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Ngunit sa aking pagdaan sa pasilyo na tanaw ang garahe, may napansin akong liwanag. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko si Arturo na nakatayo malapit sa kanyang kotse. At sa harap niya ay si Malia. Dali-dali akong nagtago sa likod ng kurtina. Nakita ko ang pag-abot ni Arturo ng isang makapal na sobrang kulay kape sa aking anak. Kinuha yon ni Malia nang hindi tumitingin sa kanyang ama, ngunit bago siya tumalikod, hinawakan ni Arturo ang kanyang braso at may binulong. Nakita ko ang pagtango ni Malia bago siya mabilis na bumalik sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pinto sa likuran. Nanigas ang buong katawan ko. Isang makapal na sobre. Pera o dokumento, bakit kailangang magkaroon ng palihim na transaksyon ang mag-ama sa gitna ng hating gabi? Bumalik ako sa aking silid hindi para matulog kundi para mag-isip. Ang sakit ng pagtataksil ni Arturo ay inaasahan ko na, pero ang makitang tila kasabwat ang sarili kong anak, iyon ang hindi ko alam kung paano tatanggapin. Pinuksan ko ang cabinet ko at kinuha ang lumang kahon ng aking mga gamit sa pananahi. Doon sa ilalim ng mga makukulay na sinulid ay may isang maliit na notebook na pag-aari ng tatay ko mula sa Pampanga.
Nakasulat doon ang bawat resibo at bawat sukat ng mga unang kliyente namin noong nagsisimula pa lang kami sa isang maliit na garahe. Kung iniisip ni Arturo na isa lang akong mananahi na madaling itapon, nagkakamali siya. At kung iniisip ni Malia na kailangan naming magmakaawa para sa aming kinabukasan, ipapakita ko sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nang gagaling sa sobre ng pera, kundi sa katotohanang nakatago sa bawat himaymay ng tela. Pero bago ang lahat, kailangan kong malaman ano ang nasa loob ng sobrang ibinigay ni Arturo kay Malia at hanggang saan ang kayang gawin ng sarili kong anak para lang mapanatili ang marangyang buhay na ito. Ngayong umaga, hindi kape ang naging pampagising ko, kundi ang amoy ng panlilinlang. Hindi ako nakatulog pagkatapos kong makita ang palitan ng sobre sa pagitan ni na Arturo at Malia. Ang sakit na naramdaman ko ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Habang mahimbing pang natutulog si Arturo, maingat akong bumangon at nagbihis. Kailangan kong pumunta sa kumpanya. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang mga dokumentong ipinapipirma sa akin ni Arturo bago pa man ako tuluyang mawala ng boses. Ang opisina namin sa Makati ay tila isang malaking hawla ng salamin. At pasok ko, naramdaman ko ang mga matang nakatingin sa akin, mga empleyadong dati, ay yumuyukod sa akin. Pero ngayon ay bumubulong-bulong na habang dumadaan ako. Alam na ba nila? Ang balita ba tungkol kay Celeste ay kumalat na. Parang apoy, nadiritso ako sa records room. Doon hinanap ko si Mang Carding, ang pinakamatandang accountant ng kumpanya. Siya ang huling tao na alam kong may utang na loob sa tatay ko. Ma'am Lucia Anong, Ginagawa niyo rito ng ganito? Kaaga, gulat na tanong ni Mang Carding habang nag-aayos ng mga folder. Mang Carding, kailangan ko ang tulong mo. Bulong ko ang boses ko ay puno ng pagsusumamo. Yung mga purchase orders at invoices noong nakaraang 2 taon, gusto ko silang makita. Pati na rin yung mga pinapirmahan sa akin ni Arturo na sabi niya ay para sa internal auditing. nag-atubili si Mang Carding. Tumingin siya sa pinto bago lumapit sa akin. Ma'am, baka mapahamak tayo nito. Mahigpit ang utos ni Sir Arturo na walang pwedeng humawak ng mga files na yan kundi siya at si Ma'am Celeste. Mang Carding, ikaw ang huling alas ko. Alam mo kung paano itinayo ang kumpanyang ito mula sa wala? Hahayaan mo ba kaming tuluyang nakawan? Bumantong hininga, ang matanda at mabilis na naglakad patungo sa isang lumang filing cabinet sa pinakasulok. Inabot niya sa akin ang isang asul na folder. Taliin niyo lang po, ma'am. Habang binubuklat ko ang mga pahina, ang puso ko ay tila gustong tumalon sa aking lalamunan. Doon ko nakita ang katotohanan. May mga purchase orders para sa tela at materyales na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Pero ang supplier ay isang kumpanyang hindi ko kilala. C at A Global Supplies. At ang nakapirma sa ibaba bilang authorized representative na nag-aproba ng bayad ako. Ang sarili kong pirma. Mang Carding. Hindi ko maalala na pinirmahan ko ang mga ito para sa kumpanyang ito. Sabi ko habang nangiinig ang aking mga kamay. Iyan po ang problema, mambulong ni Mang Carding. Yung mga blankong papel na sinasabi ni Sir Arturo na kailangan para sa emergency supplies, doon po nila inilagay ang mga detalye ng C at A. Ang C at A po ay isang shell company. Ang perang ibinabayad nyo rito ay diretsong napupunta sa isang account na hindi sa kumpanya. Sa madaling salita, pinalalabas nila na kayo ang kumukurakot ng pera ng kumpanya. Napaupo ako sa tindi ng shock. Isang patibong. Pinirmahan ko ang sarili kong hatol. Hindi lang ako itatapon ni Arturo. Itatapon niya ako sa loob ng kulungan para hindi ko na makuha ang kahit anong parte ng ari-arian namin. Ginawa niya akong panangga sa sarili niyang pagnanakaw.
Ma'am Lucia, nandyan na sila babala ni Mang Carding. Mabilis kong ibinalik ang folder at lumabas ng records room, pilit na nagpapanggap na walang nangyari. Pero pagdating ko sa lobby, bumungat sa akin ng isang tanawing mas masakit pa sa mga dokumentong nabasa ko. Nakasandal si Celeste sa aking mesa, ang mesang ginagamit ko sa pagrevepaso ng mga disenyo. May hawak siyang tasa ng kape at tinitingnan ang aking mga sketches na parang basura. Oh, look who's here! Ang aga naman ng ating naitatagong asawa na kanggising, sabi ni Celeste. Ang kanyang boses ay parang kuko na kumakamot sa blackboard. Umalis ka sa mesa ko, Celeste, malamig kong sabi. Tumawa siya at lumapit sa akin. Mesa mo, Lucia, let's be real. Wala ka ng mesa rito. Wala ka ng pwesto rito. Ipinapaalala ko lang sa iyo bukas ang official announcement ng Legacy Collection. At dahil ikaw naman ang pinakamagaling nating taga-sulsi, gusto ni Arturo na ayusin mo ang hemline ng main gown. May mali sa bagsak ng tela. Inihagis niya ang isang gown sa aking paanan, ang gown na kulay pilak na pinagpuyatan ko rin. Ayusin mo yan, Lucia. Huwag mong ipahiya ang kumpanya, dagdag pa niya. Consider this your last job as a housewife. After this, you're just a name on an embezzlement case. Napatitig ako sa gown na nasa sahig. Ang bawat tahi nito ay parang sumisigaw ng sakit. Alam na nila. Alam ni Arturo na alam ko na ang tungkol sa mga dokumento at ginagamit nila ito para lalo akong tapakan. Bakit mo ito ginagawa, Celeste? Hindi lang ito pera, di ba? Tanong ko. Lumapit siya sa akin at bumulong. Dahil sawang-sawa na si Arturo sa kadramahan mo. Sawang-sawa na siya sa isang babaeng amoy luma at laging nagpapaalala sa kanya kung saan siya nagsimula. Gusto niyang makalimutan ang hirap, Lucia. At ikaw? Ikaw ang pinakamalaking paalala ng kahirapan niya. Tumalikod siya at naglakad palayo, ang tunog ng kanyang high heels ay parang martilyo sa aking ulo. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng opisina, hawak ang gown na punit na ang danggal. Pero sa loob ng aking bulsa, naramdaman ko ang isang maliit na bagay. Isang USB na palihim na iniabot sa akin ni Mang Carding bago ako lumabas ng records room. Hindi pa tapos ang labang-bulong ko sa aking sarili. Kung embezzlement ang gusto nilang ilaban, sisiguraduhin kong ang lahat ng sinulid na ginamit nila para italiya ko ay siya ring gagamitin ko para sakalin ang kanilang mga ambisyon. Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ang sobreng ibinigay ni Arturo kay Malia kagabi? Kasama ba ang anak ko sa planong ipakulong ako? Hindi ko na muna inisip ang banta ni Arturo o ang pangungutya ni Celeste. Nilisan ko ang maingay at mapanghusgang siyudad ng Makati at nagmaneho patungo sa lugar kung saan ang bawat kanto ay amoy sariwang palay at lupang basa sa Pampanga. Doon sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at luma ng semento, naninirahan ang aking nakaraan at ang tanging taong hindi ako tatalikuran. Lucia, hidyo bakit hindi mo sinabing darating kabunad ni Lola Ines? Habang maingat na inilalabas ang kanyang wheelchair sa balkonahe. Ang init ng sikat ng araw sa lalawigan ay tila humahaplos sa aking pagod na kaluluwa. Nay, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumuhod ako sa harap niya at isinubsob ang aking mukha sa kanyang kandungan. Humagulgol ako ng walang tunog. Ang mga balikat ko ay nayayanig sa bigat ng lahat ng dalahin ko. Shh! Tahan na, anak. Alam ko. Nararamdaman ko mahinahong. Sabi ni nanay habang hinahaplos ang aking buhok. Ang asawa ay parang tela. Minsan akala mo ay matibay ang pagkakahabi, pero sa isang maling hila lang, naghihimulmol at nasisira. Pero tandaan mo, ikaw ang sastre. Alam mo kung kailan dapat ayusin ang tahi, at alam mo kung kailan dapat gupitin ang telang, wala ng silbi.
Pagkatapos naming kumain ng tanghalian, dinala ako ni nanay sa silid kung saan nakatago ang mga gamit ni tatay. Doon sa isang sulok ay ang isang lumang baul na gawa sa nara. Maalikabok na ito pero nang hawakan ko ang ibabaw nito, naramdaman ko ang presensya ng aking ama, ang lalaking nagturo sa akin na ang bawat tahi ay dapat may danggal. Buksan mo, Lucia. Sabi ng tatay mo bago siya mamatay, ibigay ko raw ito sa iyo kapag naramdaman mo nang nawawala ka na sa sarili mong daan. Bulong ni nanay. Dahan-dahan kong binuksan ang baul. Bumungad sa akin ang amoy ng luma, pero malinis na tela at ang tila musika ng mga metal na gamit sa pananahi. Doon nakita ko ang isang lumang gunting na gawa sa bakal ang paboritong thimble ni tatay at ang isang notebook na punong-puno ng mga guhit at teknikal na detalye ng pananahi. Kinuha ko ang notebook. Sa pinakahuling pahina, may nakasulat na sulat kamay ni tatay sa Kapampangan na ang ibig sabihin ay, ang lihim na tahi ay ang kaluluwa ng iyong gawa. Kahit burahin nila ang pangalan mo sa labas, ang tatak mo ay mananatili sa loob. Napakunot ang noo ko. Lihim na tahi, dali-dali kong hinalungkat ang baul. Hanggang sa makita ko ang isang lumang barong na tinahi ni tatay noong bata pa ako. Binaligtad ko ang barong at tiningnan ang mga laylayan. Doon sa ilalim ng mga pangunahing tahi ay may isang napakaliit at halos hindi makitang zigzag stitch na bumubuo sa hugis ng titik L para sa Lucia. Isang kidlat ng pagkaunawa ang gumuhit sa isip ko. Sa loob ng 20 taon na pagdidisenyo ko para sa kumpanya ni Arturo, hindi ko namamalaya na sinusunod ko ang turo ni tatay. Sa bawat gown, sa bawat coat at sa bawat laylayan ng mga damit na ipinagmamalaki ngayon ni Celeste, merong isang hidden stitch na ako lang ang nakakaalam kung paano gawin at kung saan matatagpuan. Iyon ang aking pirma. Isang pirma na hindi mabubura ng kahit anong dokumento o quitclaim. Nay, ito na iyon. Bulong ko, ang aking mga mata ay nagniningning na sa pag-asa. Ito ang ebidensyang hindi nila kayang pekein. Ngunit sa gitna ng aking kagalakan, narinig ko ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng bahay. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang isang pamilyar na itim na SUV. Bumaba ang isang lalaki naka-uniforme ng kumpanya ni Arturo, may dalang isang abiso. Magandang hapon po. Galing po ako sa kumpanya. May utos po si Sir Arturo na kuhanin ang mga papeles ng lupa at bahay na ito para sa isang loan restructure, sabi ng lalaki. Nanigas ako. Alam ni Arturo na nandito ako at ginagamit na niya ang huling alas niya para pasukuin ako ang bahay ng nanay ko. Isang linggo na lang ang ibinigay niyang taning bago kuhanin ang titulo kung hindi ako pipirma sa quitclaim. Humarap ako sa baul ni tatay at mahigpit na hinawakan ang lumang gunting. Hindi na ako natatakot. Mayroon na akong sandata. Pero bago ko harapin si Arturo, kailangan ko munang malaman kung paano ko makukuha ang mga lumang koleksyon sa warehouse para patunayan ang aking lihim na tahi. At higit sa lahat, kailangan kong harapin ang katotohanan. Baka ang anak kong si Malia ang siyang may hawak ng susi sa warehouse na iyon. Ang susi na baka naibigay na niya kay Arturo kasama ng sobreng nakita ko kagabi. Bumalik ako sa Maynila na may dalang panibagong tapang. Pero sinalubong ako ng isang katotohanang mas masakit pa sa sampal. Pagpasok ko pa lang sa aming mansyon, narinig ko na ang malakas na tawa ni Celeste. Mula sa aking sariling study room ang silid, kung saan ko binubuo ang bawat pangarap at disenyo sa loob ng maraming taon. Dali-dali akong pumasok at nanigas sa aking kinatatayuan. Nakakalat sa mesa ang mga lumang sketchpad ni tatay na kinuha ko mula sa Pampanga noon, pati na ang aking personal na portfolio.
Hawak ni Celeste ang huling disenyo na ginawa ko, isang obra maestra na hindi ko pa na ipapakita kahit kanino. Ang disenyong plano kong gamitin para sa ika-20 anibersaryo namin. Ang ganda nito, Arturo, sabi ni Celeste habang hinahaplos ang papel. This will be the centerpiece of the Legacy Collection. Sasabihin natin sa press na ito ang bunga ng aking creative evolution. Bagay na bagay sa'yo ang vision na yan, Celeste. Sagot ni Arturo na nakatayo sa likuran niya. Kaysa naman mabulok lang sa kabinet ng isang taong wala namang ambisyon, kundi ang maging asawa. Magnanakaw sigaw ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Celeste, hindi sa iyo ang disenyong yan. Yan ang huling disenyong ginawa ni tatay bago siya mamatay. At tinapos ko para sa kumpanya natin. Lumingon sila sa akin. Walang bakas ng gulat o hiya sa kanilang mga mukha. Sa halip ning initian lang ako ni Celeste nang may halong pang-ingit-ningit. Lucia, darling, you're back, sabi ni Celeste. Habang iwinawagayway ang sketch. Magnanakaw. How can I steal something that technically belongs to the company? Ayon sa kontratang pinirmahan mo noon, lahat ng ideyang lumalabas sa bahay na ito ay property ni Arturo. I'm just making it better. Arturo, paano mo nasisikmura ito? Hinarap ko ang asawa ko. Yan ang legacy ni tatay. Yan ang tanging bagay na natira sa akin. Legacy tumawa si Arturo ng nakakaloko. Lucia, ang legacy ay hindi lang guhit sa papel. Ang legacy ay ang perang kinikita nito. At si Celeste ang marunong magbenta niyan, hindi ikaw na laging nakatago sa kusina. Pirmahan mo na ang quitclaim at baka payagan pa kitang kuhanin ang ilang luma mong gamit. Kung hindi, pati ang mga sketch na ito ay ipapakain ko sa shredder sa harap mo. Doon ko naramdaman ang isang matinding panginginig. Hindi lang nila ako gustong nakawan ng pera, gusto nilang burahin ang aking pagkatao at ang alaala ng aking ama. Pero bago pa ako makasagot, mabilis kong kinapa ang cellphone ko sa loob ng bulsa at palihim na pinindot ang voice recorder. So inaamin nyo na ang lahat ng disenyo ilalabas ni Celeste para sa Legacy Collection ay galing sa akin at sa tatay ko. Tanong ko pilit na pinatatatag ang aking boses. Of course, sagot ni Celeste, hindi alam na nakatala ang bawat salita niya. But who cares? Wala kang boses, Lucia. Sino ang maniniwala sa isang asawang itinakwil at pinalalabas na nagnakaw sa sariling kumpanya? Sa mata ng mundo, ako ang genius at ikaw ang anino. Isang linggo na lang, Lucia. Dagdag ni Arturo, habang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Sa susunod na Martes, ang shareholders meeting. Doon ko formal na ipapasa ang posisyon ng creative director kay Celeste. At doon ko rin ipapahayag ang pag-alis mo sa kumpanya. Huwag mo nang hintayin kaladkarin ka ng mga guard palabas ng mansyong ito. Lumabas ako ng silid nang hindi sila tinitingnan. Ang galit sa puso ko ay tila kumukulong lava. Dumiretso ako sa kwarto ni Malia umaasang, kahit papaano ay may kakampi pa ako. Ngunit ang nakita ko ay lalong nagpadurog sa akin. Nakahanda na ang mga gamit ni Malia. Nakabukas ang kanyang maleta at tila nagmamadali siyang mag-impake. Anak, saan ka pupunta? Tanong ko. Tumingin sa akin si Malia. Ang mga mata niya ay puno ng luha, pero may halong determinasyon. Nay, kailangan kong umalis. Sabi ni Daddy, kung mananatili ako sa tabi niyo, madadamay ako sa kaso niyo. Gusto niya akong ipadala sa Singapore para doon na ituloy ang bar review ko. Nay, ayaw ko pong makulong. Ayaw ko pong mawala ang lahat ng pinag-aralan ko. Malia, pati ba ikaw? Pinaniniwalaan mo ang mga kasinungalingan niya? Nay, may mga dokumento siya, sigaw ni Malia.
Nakita ko ang mga pirma nyo sa kumpanya ni Celeste. Paano ko kayo maipagtatanggol kung ang ebidensya ay laban sa inyo? Nay, please, pirmahan nyo na lang yung quit claim para matapos na ito. Yun lang ang tanging paraan para hindi tayo tuluyang masira. Napahawak ako sa pintuan. Ang sarili kong anak na nag-aaral ng batas ay mas pinili ang kaligtasan kaysa sa katarungan ng kanyang ina. Doon ko naintindihan kung ano ang nasa loob ng sobrang ibinigay ni Arturo sa kanya. Mga dokumentong magpapatunay sa aking kasalanan at ang kanyang one-way ticket palayo sa akin. Sige, anak. Umalis ka, bulong ko. Pero tandaan mo ito. Ang batas ay hindi lang tungkol sa kung ano ang nakasulat sa papel. Ito ay tungkol sa kung ano ang totoo. At balang araw kakailanganin mong harapin ang katotohanang tinalikuran mo, ang nanay mo sa oras ng panganib. Iniwan ko si Malia na umiiyak sa kanyang kwarto. Pumasok ako sa sarili kong silid at isinara ang pinto. Inilabas ko ang USB mula kay Mang Carding at ang recording ng pag-amin ni na Arturo at Celeste. May 6 na araw na lang ako bago ang shareholders meeting. 6 na araw para patunayan na ang legacy collection ay isang malaking kasinungalingan. At mayroon akong isang planong hindi nila inaasahan. Isang plano na gagamit ng mismong kayabangan ni Celeste para mabitay siya sa sarili niyang mga salita. Kinaumagahan, pumasok ako sa opisina ni Arturo na may bit-bit na folder. Ang aking mga mata ay sadyang pinamaga ko sa pamamagitan ng pagpupuyat at kaunting pag-iyak, hindi dahil sa lungkot, kundi para ipakita sa kanya ang isang rebulto ng isang talunang babae. Pirmahan ko na ito, Arturo, bulong ko, habang inilalagay ang quit claim sa ibabaw ng kanyang mesa. Ayaw ko nang lumaban. Tama si Malia. Ayaw kong makulong. Ayaw kong mawala ng tirahan si nanay. Nakita ko ang mabilis na pagguhit ng tagumpay sa mukha ng asawa ko. Sumandal siya sa kanyang mamahaling, upuan ng mga kamay ay makasalikop sa likod ng kanyang ulo. Mabuti naman at natahuhan ka na, Lucia. Iyan ang tamang desisyon para sa lahat. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng kaunting halaga para makapagsimula ka sa probinsya. May hiling lang ako, dagdag ko. Pilit na pinanginginig ang aking boses. Bigyan mo ako ng 1 linggo. 1 linggo para ayusin ang mga gamit ko sa mansyon at para dalhin si nanay sa isang espesyalista bago kami tuluyang lumipat sa Pampanga. Pagkatapos noon, ibibigay ko sa iyo ang pirmadong dokumento sa harap ng mga shareholders sa Martes. Tumawa ng mahina si Arturo. 1 linggo. Sige. Ano pa naman ang 7 araw para sa 20 taon? Pero huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan, Lucia. Pinabantayan ka ng mga tao ko. Wala na akong lakas para doon, Arturo. Nakuha mo na ang lahat, sabi ko, bago tumalikod. Ngunit paglibas ko ng pinto, ang matamis ng ngiti ng pagkukunyari ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ako uuwi sa mansyon. Sa halip, dumiretso ako sa terminal ng bus, patungo sa isang maliit na barangay sa hangganan ng Pampanga at Tarlac. Doon nakatira ang mga taong kinalimutan na ni Arturo, ang mga orihinal na mananahi ng aming kumpanya na tinanggal niya 3 taon na ang nakakaraan para palitan ng mga murang labor at ng mga tauhan ni Celeste. Ma'am Lucia? Kayo po ba talaga yan? Gulat na tanong ni Mang Tomas, ang dating head cutter namin, habang nag-aayos siya ng mga tela sa kanyang maliit na sari-sari store. Mang Tomas, kailangan ko ang tulong niyo. Kayo ni na Aling Rosa at ang buong grupo ng Pampanga Pioneers. Sabi ko nang walang paligoy-ligoy. Noong gabing iyon, sa loob ng maliit na sala ni Mang Tomas, nagtipon-tipon ang 10 dating mananahi. Lahat sila ay may dalang sama ng loob kay Arturo.
pero lahat sila ay may malalim na respeto sa akin. Akala namin ay kinalimutan niyo na kami, ma'am, sabi ni Aling Rosa, habang hawak ang kanyang lumang gunting. Hindi ko kayo kinalimutan. At ngayon, hihilingin ko sa inyo na patunayan natin sa buong mundo kung sino talaga ang bumuo sa tatak na ninakaw nila sagot ko. Inilabas ko ang lumang notebook ni tatay at ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa lihim na tahi. Ma'am, yung zigzag stitch sa loob ng laylayan, tanong ng isang mananahi. Akala ko po ay paraan lang yon para mas tumibay ang tahi, kaya nyo itinuro sa amin noon. Iyon ang ating pirma, sabi ko. At kailangan ko ang bawat damit na tinahi natin sa loob ng huling 10 taon na nasa pangangalaga nyo pa o ng mga dati nating kliyente. Mang Tomas, alam kong may mga samples pa kayong naitago sa warehouse bago kayo pinaalis. Opo, ma'am. 3 balikbayan boxes ng mga vintage collections. Hindi ko yon itinapon dahil alam kong balang araw kakailanganin natin ng ebidensya na hindi si Celeste ang nagumpisa ng lahat. Nakanhiting sagot ni Mang Tomas. Buong gabi kaming nagtrabaho. Binuksan namin ang mga kahon. Isa-isang binaliktad ang mga gown, mga tuxedo, at mga mamahaling coat na naging tanyag sa buong bansa. At doon sa bawat isa sa kanila ay nagniningning ang maliit na titik L na gawa sa sinulid ang ebidensyang pisikal na hindi kayang gurahin ng kahit anong digital na pirma o peke na dokumento. Ma'am, may problema po tayo, sabi ni Mang Tomas, habang tinitingnan ang balita sa kanyang maliit na TV. Inilabas na ni Celeste ang teaser ng Legacy Collection. Gagamitin nila ang mismo stage ng Miss Universe Philippines preliminary sa Sabado para sa sneak peek. Kung maunahan nila tayo, baka isipin ng publiko na tayo ang nanggagaya sa kanila. Huminga ako ng malalim. Hayaan nyo silang magpakitang gilas. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Ang kailangan ko ngayon ay isang paraan para makapasok sa backstage ng event na yon. Iwan nyo na po sa amin yan, ma'am, sabi ni Aling Rosa. Yung anak ni Rosa, si Jen, ay isa sa mga dresser sa event na yon. Makakapasok tayo. Habang pabalik ako sa Maynila, nakatanggap ako ng text mula kay Malia Nay, nasa airport na po ako. Sana po ay mapatawad niyo ako balang araw. Ingat po kayo. Hindi ako sumagot. Masakit pero kailangan kong maging matigas. Ang 7 araw na hiningi ko kay Arturo ay hindi para magmakaawa, kundi para ihanda ang bitag. Ang aking pagkukunyari ay ang pinakamalakas kong armas. Akala ni Arturo ay hawak na niya ang leeg ko, pero hindi niya alam ang 7 araw na iyon ang siyang puputol sa kanyang buong imperyo. Ngunit bago ang lahat, may isang huling bagay akong kailangang gawin. Kailangan kong makaharap si Celeste ng kamilang dalawa para kumpirmahin kung alam ba niya ang tungkol sa lihim na tahi. 3 araw bago ang shareholders meeting. Pumunta ako sa atelier ng kumpanya, hindi bilang amo, kundi bilang isang babaeng taga-ayos na kailangan nilang gamitin. Pagpasok ko pa lang, sinalubong na ako ng tensyon at amoy ng sunog na tela. Hindi ganyan ang bagsak ng tela sa bewang. Bakit mukha itong sako ng bigas? Sigaw ni Celeste. Nakatayo siya sa gitna ng silid, pinaliligiran ng 3 batang mananahi na halos maiyak na sa takot. Suot ng mannequin ang legacy gown, ang disenyong ninakaw niya sa akin. Pero dahil kinuha lang niya ang drawing at hindi ang technical na wrap pattern, hindi niya makuha ang tamang balanse ng tela. Ma'am Celeste, sinunod naman po namin ang sketch niyo. Mangiyak-niyak na sabi ng isang mananahi. Then the sketch is wrong. I mean, the execution is wrong, bulyaw ni Celeste. Halos mapunit na niya ang mamahaling silk sa galit. Lucia, nandyan ka na pala? Come here. Ayusin mo ito.
Sabi ni Arturo, ikaw ang nakakaalam ng old school techniques na kailangan dito. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang mukha ko ay nananatiling walang emosyon. Bias cut ang ginamit sa disenyong ito, Celeste. Kung hindi mo alam ang tamang grain line ng tela, kahit anong hila mo, hindi yan babagsak ng tama. Huwag mo akong pangaralan. Ayusin mo na lang. Inirapan niya ako at naupo sa gilid habang nagtitipa sa kanyang cellphone. Habang hinahawakan ko ang tela, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Ito ang gawa ng tatay ko. Ang bawat kurba nito ay dapat parang yakap ng hangin sa katawan. Pinanood ko si Celeste mula sa salamin. Nakita ko ang kawalan niya ng alam. Hindi siya marunong humawak ng gunting, hindi niya alam ang pagkakaiba ng thread count, at mas lalong wala siyang respeto sa sining ng pananahi. Alam mo, Lucia, sabi ni Celeste habang hindi tumitingin sa akin. Actually, hindi ko na kailangan ng gown na ito. After the launch, I'll hire international designers to do the real work. Ang kailangan ko lang ngayon ay ang pangalan mo bilang consultant para hindi kami mademanda ng plagiarism. Once you sign that quitclaim on Tuesday, you're history. At ang tatay mo, mas mabuting mabaon na sa limot ang pangalan niya kasama ng mga luma niyang basahan. Tumigil ang mundo ko sa huling sinabi niya. Basahan ng buhay ni tatay ay tinawag niyang basahan. Celeste, may kulang sa gown na ito. Pulong ko habang maingat na kinakalikasan ng tahi sa loob ng bustier. Ano? Tanong niya nang hindi tumitingin. Ang tibay. Ang sabi ni tatay, ang isang gown ay parang relasyon. Kapag pilit ang kapit sa isang maling galaw lang, magkakalas-kalas ang lahat. Habang nakatalikod siya, kinuha ko ang aking maliit na seam ripper. Sa isang napakabilis at bihasang galaw, niluwagan ko ang tension thread na humahawak sa buong bigat ng mahabang train puntot ng gown. Sa tingin, ayos ang lahat. Pero kapag isinuot na ito at nagsimulang maglakad ang modelo sa ilalim ng mabibigat na ilaw, ang bigat ng tela ang siyang hihila sa sarili nitong pagkakamitsa. Isang time bomb na gawa sa sinulid. Tapos na, sabi ko sabay tayo. Eksakto namang bumukas ang pinto. Laking gulat ko nang makita ko si Malia. Akala ko ay nasa airport na siya, patungong Singapore. Namumula ang kanyang mga mata at mukhang kanina pa siya nakatayo sa labas ng pinto. Malia, bakit nandito ka pa? Tanong ni Arturo na kakapasok lang din sa silid. Hindi sumagot si Malia kay Arturo. Nakatingin siya kay Celeste na noon ay tumayo at lumapit sa kanya. Oh, Malia, mabuti at humabol ka. I was just telling your mum how lucky you are na ipadadala ka ni Arturo sa Singapore. Doon makakahanap ka ng mga taong ka-level natin, hindi yung mga mananahi na amoy pawis at luma, sabi ni Celeste sabay tuwa. Tiningnan ni Malia ang gown, pagkatapos ay tumingin siya sa akin at huli kay Celeste. Ma'am Celeste, narinig ko po ang lahat ng sinabi niyo kanina, tungkol sa tatay ni nanay, tungkol sa paggamit niyo sa kanya. Malia anak, let's go. Huwag kang makialam dito, paghila ni Arturo sa braso ng anak. Pumiglas si Malia. No, Dad, sinabi mo sa akin na si Mami ang nagnanakaw sa kumpanya. Sinabi mo na baliw na siya at kailangan siyang iligtas sa sarili niya. Pero ngayong nakikita ko, kayo ang nagnanakaw sa kanya. Kayo ang gumubura sa kanya. Malia, sigaw ni Arturo, akmang sasampalin ang anak, pero humarang ako. Huwag mong itutuloy, Arturo, malamig kong sabi. Kung ayaw mong masira ang shareholders meeting mo sa Martes, huwag mong sasaktan ang anak ko. Napatigil si Arturo. Humarap si Malia sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nay, sorry po. Nabulag ako. Akala ko po ay pinoprotektahan ko kayo sa pagsunod kay Daddy. Pero nakita ko na po ang totoo. Hinawakan ni Malia ang kamay ko.
Sa sandaling iyon, alam kong nakuha ko na ang pinaka-importanteng kakampi ko. Mag-usap tayo sa labas, Malia, sabi ko. Bago kami lumabas, lumingon ako kay Celeste na noon ay tinitingnan ang gown sa mannequin ng may pagmamalaki. Ngumiti ako ng isang matamis pero nakatatakot na ngiti. Good luck sa launch mo sa Sabado, Celeste. Sana ay maging kasing tibay ng ambisyon mo ang gown na yan. Paglabas namin ng atelier, binulong sa akin ni Malia. Nay, hindi ko ibinigay kay Daddy yung USB na hiningi niya. Ang ibinigay ko sa kanya ay kopya lang ng mga lumang school files ko. Ang totoong ebidensya ng embezzlement niya, nasa akin pa. Cliffhanger. Isang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Ngayon, meron na akong ebidensya ng pagnanakaw niya ng disenyo. At meron din akong ebidensya ng pagnanakaw niya ng pera. Ang Sabado ang magiging huling gabi ng kaligayahan ni Celeste. At ang Martes ang magiging hatol kay Arturo. Dinala ko si Malia sa isang maliit na apartment na pansamantala kong nirentahan sa labas ng Makati. Doon malayo sa mga mata ni Arturo at sa mapanuring pandinig ni Celeste sa wakas, ay huminto ang mundo para sa aming dalawa. Nanginhinig pa rin ang mga kamay ni Malia habang hawak ang isang basong tubig. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pag-asa at ambisyon ay tila pagod na pagod. Nay, patawarin niyo po ako. Panimula niyang mga luha ay muling pumatak. Akala ko ay maililigtas ko kayo sa pagsunod sa gusto ni Daddy. Anong sinabi niya sa iyo, anak? Bakit kailangan mong maglihim sa akin? Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang likod. Huminga siya ng malalim. Sinabi ni Daddy na may sakit daw kayo sa isip, na ang pagiging obsessed nyo sa pananahi ay nagdudulot na ng guni-guni. Ipinakita niya sa akin ang mga peking medical certificate na nagsasabing hindi na kayo fit na magdesisyon para sa sarili nyo. Sabi niya, kung hindi ako makikipagtulungan na paalisin kayo ng maayos sa kumpanya, mapipilitan siyang ipakulong kayo sa isang mental institution para gamutin. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang tindi ng kasamaan ni Arturo. Hindi lang niya ako gustong nakawan. Gusto niya akong gawing baliw sa mata ng sarili kong anak. At yung tungkol sa embezzlement, tanong ko. Iyon po ang panakot niya sa akin, hikbi ni Malia. Sabi niya, may mga dokumento siya na kayo ang naguutos na maglipat ng pera sa kumpanya ni Celeste. Sabi niya, kapag naging abogado na ako, ang unang kasong hahawakan ko ay ang pagtatanggol sa inyo sa kulungan at tiyak na matatalo ako dahil sa bigat ng ebidensya. Ipinakita niya sa akin yung sobre, yung ticket pa Singapore. Sabi niya, yun daw ang reward ko kung mapapapirma ko kayo sa quitclaim. Pero nalaman ko po ang totoo nang pasukin ko ang server ng kumpanya gamit ang password ni Daddy nung isang gabi. Inilabas ni Malia ang isang kulay pilak na USB mula sa kanyang bulsa. Nandun ang lahat, Nay. Ang C@A Global Supplies ay hindi lang supplier. Yon ang bank account ni Celeste sa Cayman Islands. May mga email si Daddy doon na nag-uutos sa accountant na iscan ang pirma niyo mula sa mga lumang dokumento para i-paste sa mga bagong invoices. It's digital forgery, Nay. Kinuha ko ang USB. Parang napakabigat nito taglay ang bigat ng 20 taong dusa at panlilinlang. Bakit mo piniling huwag umalis, Malia? Dahil lang makita ko kayo sa atelier kanina habang tinatrato kayo ni Celeste na parang basura. Naramdaman ko ang sakit na matagal nyo nang itinatago sagot ni Malia. Ang boses niya ay naging matatag. Nakita ko ang tatak ni tatay sa notebook nyo. Naalala ko yung mga gabi noong bata pa ako habang pinapanood ko kayong magpuyat sa pananahi. Habang si Daddy ay mahimbing na natutulog. Nay, hindi ko kayang ituloy ang pangarap ko kung ang pundasyon nito ay ang pagbagsak nyo. Hindi ko kayang maging abogado kung hindi ko man lang kayang ipaglaban ang sarili kong ina. Niyakap ko siya ng mahigpit.
Sa loob ng maraming taon, akala ko ay mag-isa lang ako. Pero ngayon, meron na akong katuwang. Eksaktong tumunog ang cellphone ni Malia, si Arturo. Huwag mong sasagutin, babala ko. Pero sinagot ni Malia ang tawag at inilagay ito sa loudspeaker. Malia, nasaan ka? Bakit wala ka sa airport? Ang sabi ng mga guard, nakita ka nilang kasama ang nanay mo. Sigaw ni Arturo mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Dad, hindi ako alis, malamig na sagot ni Malia. Nasa akin ang USB. Alam ko ang tungkol sa C at A Global. Natahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ang boses ni Arturo ay naging malambing isang paglalambing na mas nakakatakot kaysa sa kanyang sigaw. Anak, huwag kang magpadalos-dalos. Pinoprotektahan lang kita. Ang nanay mo, wala siyang alam sa negosyo. Masisira lang ang buhay mo kung sasama ka sa kanya. Ibigay mo sa akin ang USB at dodoblehin ko ang perang nasa account mo. I'll make sure you'll be the youngest partner in the best law firm in the country. Tanga lang itinuro sa akin ni Nanay, Dad. Hindi pera, sagot ni Malia. Huwag niyo na kaming hahanapin. Magkikita tayo sa Martes sa shareholders meeting. Malia, hinding-hindi ka na makakaapak sa bahay na ito. Huwag kang iiyak sa akin kapag wala ka ng pambayad sa matrekila mo. Sigaw ni Arturo bago pinutol ang tawag. Nanahimik kami sa loob ng kwarto. Alam naming wala na kaming babalikan. Nung gabing iyon, dumating si Lola Ines. Sa tulong ng mga mananahi mula sa Pampanga, dinala siya sa apartment. 3 henerasyon ng kababaihan ang nagtipon-tipon sa maliit na mesa. Sa harap namin ay ang mga dokumento ng embezzlement, ang mga vintage collection na may lihim na tahi, at ang notebook ni tatay. Ito ang ating laban, sabi ni Lola Ines habang hawak ang kamay naming dalawa ni Malia. Ang pamilya ay hindi nabubuo sa pera, kundi sa katotohanan. Lucia, anak, gawin mo ang nararapat. Ipakita mo sa kanila na ang isang sastre ay kayang magtahi ng katarungan. Buong magdamag kaming nagtrabaho. Pinag-aralan ni Malia ang mga legal na aspeto ng embezzlement, habang ako naman ay inihahanda ang mga pisikal na ebidensya para sa Sabado at Martes. Naitawag ni Malia habang tinitingnan ang isang lumang gown. Sigurado po ba kayo sa gagawin nyo sa Sabado mapapahiya? Si Celeste sa harap ng buong bansa. Live ang event na yon. Tumingin ako sa bintana, tanaw ang mga ilaw ng syudad. Hindi ako ang magpapahiya sa kanya, Malia. Ang sarili niyang kasinungalingan ang gagawa noon. Pinili niyang itayo ang kanyang legacy sa ibabaw ng aking mga tahi. Hahayaan ko lang na bumagsak ang lahat ayon sa sarili nitong bigat. Ngunit sa loob-loob ko, may kaba pa rin. Alam kong hindi titigil si Arturo. May 3 araw pa bago ang launch. At sa loob ng 3 araw na iyon, tsak na gagawin ni Arturo ang lahat para mahanap kami at bawiin ang USB. Kailangan nating mag-ingat, bulong ko. Mang Tomas, bantayan niyo ang pinto. Malia, i-backup mo ang lahat ng files sa cloud. Sisiguraduhin natin kahit anong mangyari sa atin, ang katotohanan ay hindi mawawala. Cliffhanger. Habang nakahanda kami, may biglang kumatok ng malakas sa pinto. Isang boses ng lalaki ang sumigaw mula sa labas. Buksan niyo ito! Pulis ito! May report kami ng pagnanakaw ng kumpanya. Ang malakas na katok sa pinto ay tila bawat tibok ng puso ko, mabilis marahas at puno ng panganib. Nakatininan kami ni Malia sa dilim ng maliit na apartment. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na ilaw mula sa laptop, kung saan kasalukuyang nag-u-upload ang mga dokumento ng embezzlement. Buksan niyo ito.
Alam naming nandyan kayo. Lucia, huwag mong pilitin ang mga pulis na sirain ang pintong ito. Sigaw muli ng boses mula sa labas. Hinawakan ko ang braso ni Malia. Anak ang USB. Itago mo sa loob ng iyong damit. Tumayo si Malia, tuwid ang likod at huminga ng malalim. Naya ko na ang kakausap. Pag-aaral ko ito. Alam ko ang karapatan natin. Dahan-dahang lumapit si Malia sa pinto, pero hindi niya ito binuksan. Nasaan ang search warrant nyo? Kung totoong pulis kayo, ipakita nyo ang dokumento sa bintana. Kung wala, aalis kayo o tatawag ako sa media at sa pinakamalapit na presinto para i-report ang harassment na ito. Natahimik ang labas sa loob ng ilang segundo. Narinig namin ang gulungan ng dalawang lalaki. Malia, anak ako ito. Huwag ka nang matigas ang ulo. Boses na ni Arturo ang narinig namin. Mas mahina ho na ito, pero ramdam ang nagtatagong poot. Ibigay mo lang sa akin ang kinuha mong USB. At ang mga lumang basahan ng nanay mo, at tapos na ito. Hindi ko na kayo itutuloy na kasuhan. Isipin mo ang bar exam mo, Malia. Huwag mo itapon ang kinabukasan mo para sa isang nanay na wala ng kinalaman sa mundong ginagalawan mo. Ang kinabukasan ko ay hindi nakasalalay sa iyo, Dad. Sigaw ni Malia, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Umalis na kayo rito bago pa magising ang mga kapitbahay at makita ang dakilang Arturo na nanggugulo sa isang mahirap na komunidad. Narinig namin ang malakas na sipa ni Arturo sa pinto bago ang tunog ng papalayo nilang mga hakbang. Alam naming hindi yun ang huli. Gagamitin ni Arturo ang lahat ng koneksyon niya para harangin kami. Na kailangan na nating lumipat bulong ni Malia. Hindi naligtas dito. Sa tulong ni Mang Tomas at ng kanyang mga kasamahan, mabilis naming inilipat ang mga vintage gown at ang mga ebidensya sa isang lumang warehouse ng tela sa kabilang kalsada, isang lugar na pag-aari ng isang dating kliyente ni tatay na nananatiling tapat sa amin. Doon sa gitna ng mga rolyo ng tela at amoy ng naphthalene, pinalipas namin ang huling gabi bago ang Sabado. Nay, bakit niyo ginawa yung sa gown ni Celeste? Tanong ni Malia habang tinutulungan akong ayusin ang mga ebidensyang ilalabas namin sa Martes. Kinuha ko ang aking gunting at hinaplos ang talim nito. Ang tawag doon ay sacrificial stitch. Isang tahi na mukhang matibay, pero ang totoo ay siyang nagdadala ng lahat ng stress ng tela. Kapag napatid ang isa, magkakalas-kalas ang lahat. Ginawa ko yon dahil kailangang makita ng publiko sa Sabado na ang disenyong ipinagmamalaki ni Celeste ay isang huwad na hindi niya alam ang kaluluwa ng bawat hibla. Pero paano kung hindi ito gumana? Gagana ito, Malia. Dahil ang kayabangan ni Celeste ang siyang hihila sa sinulid na iyon. Ang paraan ng paglakad niya, ang paraan ng pag-pose niya, lahat iyon ay puwersang hindi kayang dalhin ng isang tahi na sadyang ginawa para maputol. Naupo kami ni Lola Ines at Malia sa isang maliit na banig. Naglabas si Mang Tomas ng simpleng pandesal at kape. Sa gitna ng takot at pagtatago, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ito ang pamilya. Hindi ang mansyong puno ng dusa, kundi ang pagsasama-sama sa gitna ng laban. Lucia, tawag ni Lola Ines, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Buksan mo ang notebook ng tatay mo sa pahina 32. Ginawa ko ang sinabi niya. Doon may isang maliit na bulsa sa loob ng pahina. May nakapaloob na isang lumang piraso ng tela na may gintong burda. Yan ang unang design na ginawa ng tatay mo para sa akin, sabi ni Lola Ines. Tingnan mo ang likod. Binaliktad ko ang tela. Sa likod, hindi lang titik L ang nandoon.
May nakaburdaring maliit na simbolo ng isang korona na gawa sa sinulid. Ang sabi ng tatay mo, ang bawat babaeng nagsusuot ng gawa niya ay dapat pakiramdam ay reyna. At ikaw, Lucia, ikaw ang reyna ng sining na ito. Huwag mo hahayaang nakawan ka ng korona ng mga taong marunong lang bumili pero hindi marunong lumika. Niyakap ko ang piraso ng tela. Ramdam ko ang basbas ni tatay. Dumating ang Sabado ng umaga. Ang buong social media ay puno na ng balita tungkol sa sneak peek ng Legacy Collection sa Miss Universe Philippines Preliminaries. Nakita ko ang post ni Celeste, isang larawan niya, habang nasa backstage suot ang gown na inayos ko. May caption na, "The masterpiece is ready. My legacy, my design." Napangiti ako. Malia Mang Tomas, handa na ba ang camera niyo? Tanong ko. Opo, ma'am. Nakaset na ang livestream sa isang private account. Kapag nangyari na ang dapat mangyari, i-upload namin ang video ng pag-amin ni Celeste sa atelier, kasama ang side-by-side comparison ng original design ni tatay. Sagot ni Malia. Na ito na po ang huling pagkakataon na pwedeng umurong babala ni Malia. Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Arturo will lose everything, and the company might suffer. Ang kumpanyang itinayo sa kasinungalingan ay nararapat lang na gumuho Malia, sagot ko, habang isinusuot ang aking disguise, isang simpleng uniforme ng isang catering staff. Ang totoo lang, ang dapat manatili. Cliffhanger. Habang naglalakad ako papasok sa backstage ng event, nakita ko si Arturo na kausap ang ilang investors. Hawak niya ang isang baso ng wine na kang-iti, tila iniisip na hawak na niya ang tagumpay. Ngunit paglampas ko sa kanya, isang biglang ingay ang narinig mula sa stage, isang tunog ng telang na punit sa gitna ng katahimikan ng rehearsals. Ang hiyaw ng mga tao at ang sunod-sunod na pagkislap ng mga camera sa backstage ay tila isang malakas na kulog. Sa malaking screen ng Miss Universe Philippines Preliminaries, nakita ng buong bansa ang hindi inaasahang kaganapan. Habang naglalakad si Celeste sa gitna ng stage para sa kanyang grand finale bow, ang legacy gown, ang disenyong ipinagmamalaki niyang kanya, ay unti-unting bumigay. Isang maling hakbang, isang marahas na pag-ikot ni Celeste para mag-pose. At ang sacrificial stitch na sadyang ginawa kong mahina ay tuluyang napatid. Ang mahaba at mabigat na train ng gown ay kumalas mula sa bewang dahilan para madapa si Celeste sa harap ng libu-libong manonood. Ang tunog ng telang napunit ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang gown napunit, ang gown ni Celeste, sigaw ng isang host. Mula sa anino ng kurtina, nakita ko ang pamumutla ni Arturo. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata habang ang mga security guard ay nagkakagulo para takpan ng umiiyak at hiyang-hiyang si Celeste. Pero hindi pa yon ang katapusan. Iyon ay ang mitsa pa lamang. Martes ng umaga. Ang boardroom ng kumpanya ay puno ng tensyon. Nakaupo ang 10 pinakamalaking shareholders. Ang kanilang mga mukha ay madilim dahil sa kahihiyang inabot ng kumpanya noong Sabado. Si Arturo ay nakatayo sa harap, pilit na nagpapaliwanag. It was a technical error. Isang mananahi ang nanabotahe sa gown. I promise you the collection is solid. Once Lucia signs the quitclaim today, we will move forward with a new production team, sabi ni Arturo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Eksaktong bumukas ang pinto. Pumasok ako na nakataas ang no. Wala na ang disguise. Wala na ang lungkot. Suot ko ang isang terno na may burda ng Pampanga. Ang bawat tahi ay perpekto at matibay. Kasunod ko si Malia na may bitbit na laptop at si Mang Tomas na may dalang 3 vintage gowns.
Lucia, anong ginagawa mo rito? Guard. Palabasin siya sigaw ni Arturo. Maupo ka, Arturo. Malamig na, sabi ng chairman ng board. Gusto naming marinig ang sasabihin niya bago kami magdesisyon sa mungkahi mong tanggalin siya. Naglakad ako patungo sa gitna ng mesa. Inilapag ko ang notebook ni tatay. Ang disenyong bumigay noong Sabado ay hindi galing kay Celeste. Iyon ay disenyong ninakaw niya sa akin, pero dahil hindi niya alam ang kaluluwa ng bawat tahi, hindi niya ito nagawang patatayin. Kasinungalingan, wala kang ebidensya sigaw ni Celeste. Nakakapasok lang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ebidensyang ngumiti ako. Kinuha ko ang isa sa mga vintage gown na dala ni Mang Tomas. Isang gown mula sa koleksyon namin. 10 taon na ang nakakaraan. Kumuha rin ako ng isa sa mga bagong gown mula sa Legacy Collection na kinuha namin sa warehouse. Kumuha ako ng gunting. Sa harap ng mga shareholders, dahan-dahan kong ginupit ang lining ng laylayan ng 2 gown. Tingnan niyo ang loob, sabi ko. Mabilis na lumapit ang chairman at ang ibang investors. Doon sa ilalim ng mga pangunahing tahi ay nagdiningning ang isang napakaliit na titik L na gawa sa gintong sinulid, isang teknik na ako lang ang gumagawa sa buong bansa. Ang titik L na ito ay ang hidden signature ng pamilya namin. Matatagpuan ito sa lahat ng damit na ginawa ko para sa kumpanyang ito sa loob ng 20 taon paliwanag ko. Arturo Celeste, paano nyo ipapaliwanag na ang disenyong sinasabi nyong bago at orihinal ni Celeste ay meron ding pirma ko sa loob ng tahi? Natahimik ang buong boardroom. Si Arturo ay napaupo ang pawis, ay umaagos sa kanyang noo. Si Celeste naman ay tila estatwa na hindi makagalaw. Ngunit hindi lang pagnanakaw ng disenyo ang nangyari rito, sabi ni Malia, habang binubuksan ang laptop at ikinokonekta ito sa projector. Ang C&A Global Supplies na sinasabing supplier ng tela ay isang shell company na pag-aari ni Celeste. Narito ang mga digital audit trails na nagpapatunay na ang pirma ni nanay ay kinopya at dinaya para palabasin na siya ang nagnanakaw ng pera. Samantalang ang katotohanan ng pera ay diretsong napupunta sa account ni Arturo at Celeste. Lumabas sa screen ng mga email ang mga forged signatures at ang mga bank transfers. Ang mga shareholders ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Arturo, ano ang masasabi mo rito? Tanong ng chairman, ang boses ay puno ng poot. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng anak ko dahil nagalit siya sa akin. Sigaw ni Arturo, pilit pa ring lumalaban. Lucia, pirmahan mo na ang quitclaim. Isipin mo si Lola Ines. Hindi ko na kailangang isipin ang quitclaim, Arturo. Sabi ko habang kinukuha ang dokumento mula sa kanyang mesa at pinupunit ito sa harap nilang lahat. Dahil na yung araw, ang lahat ng kabutihang ibinigay ko sa iyo ay tapos na. Binabawi ko ang pangalan ko, binabawi ko ang mga disenyo ko, at binabawi ko ang karapatan ko sa kumpanyang ito. Eksaktong pumasok ang 2 lalaking nakabarong mga investigador mula sa National Bureau of Investigation, NBI, Mr. Arturo, Miss Celeste. Sumama kayo sa amin para sa kasong qualified theft, estafa, at falsification of public documents, sabi ng opisyal. Pinanood ko silang galawa na pinapusyuan sa harap ng mga shareholders. Nakita ko ang pagbagsak ng imperyong itinayo ni Arturo sa dusa ko. Si Celeste ay nagsimulang mag-hysterical. Isinisigaw na si Arturo ang may kasalanan ng lahat, habang si Arturo naman ay nakayuko. Hindi na magawang tumingin sa akin o kay Malia. Bago sila mailabas ng pinto, huminto si Arturo sa tapat ko. Lucia, please, paano na ako? Wala na akong kahit ano. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, pero wala na akong naramdamang galit. Pagod na ang puso ko sa pot. Meron ka pang natira, Arturo?
Meron ka pang buhay para pagsisihan ang lahat ng ginawa mo. Pero ang pangalan ko, hinding-hindi mo na muling mahahawakan. Nang makaalis na sila, humarap ako sa board. Ngayong araw, nagbibitiw na ako bilang bahagi ng kumpanyang ito. Kukunin ko ang aking parte ng shares at gagamitin ko ito para itayo ang sarili kong pangalan. Isang pangalang hindi na nakatago sa anino ng sinuman. Niyakap ako ni Malia. Sa labas ng bintana, ang araw ay sumisikat na maliwanag at puno ng pag-asa. Nanalo tayo, bulong ni Malia. Hindi lang tayo nanalo, anak, sagot ko. Nahanap na natin ang ating tunay na tahi. Cliffhanger. Habang lumalabas kami ng building, isang grupo ng mga reporters ang sumalubong sa amin. Ang tanong nila, Ma'am Lucia, ano na po ang plano nyo ngayon para sa industriya ng fashion sa Pilipinas? Sa harap ng kumpol ng mga reporter at nakakasilaw na flash ng mga kamera, huminga ako ng malalim. Hindi ako gumite para sa fame, kundi para sa kalayaang sa wakas ay hawak ko na. Ang plano ko, sagot ko sa tanong ng isang reporter. Ang plano ko ay bumalik sa kung saan nagsimula ang lahat. Hindi na ako magiging anino ng kahit sino. Mula ngayon, ang bawat disenyong lalabas sa aking mga kamay ay magdadala ng sarili kong pangalan, Lucia. Isang tatak na hindi lang gawa sa tela, kundi gawa sa dangal. Lumipas ang 6 na buwan, ang ingay ng Makati ay napalitan ng payapang huni ng mga ibon at ang pamilyar na tunog ng mga makinang pantahi sa aming bayan sa Pampanga. Gamit ang bahagi ng ari-arian na nakuha ko mula sa settlement ng kumpanya, itinayo ko ang Diwan ni Lucia, isang kooperatiba para sa mga mananahi. Hindi ito isang malamig na pabrika. Ito ay isang tahanan para sa mga kababaihan at mga artisan na tulad ko ay binaliwala noon ng lipunan. Ma'am Lucia, heto na po ang mga sample para sa ating export collection sa Paris. Sabi ni Mang Tomas na ngayon ay masaya na sa kanyang posisyon bilang operations manager ng kooperatiba. Tiningnan ko ang mga damit. Bawat isa ay may burdang gawa sa kamay. Bawat isa ay may tatak ng ating kultura. At sa pagkakataong ito, ang titik L ay hindi na nakatago sa ilalim ng lining. Ito ay mayabang na nakaburda sa etiketa, kasunod ng salitang Made in the Philippines by Lucia. Napakaganda, Mang Tomas. Siguraduhin nating ang bawat mananahi ay may share sa kikitain ng koleksyong ito. Walang sinuman ang maiiwan sa anino biling ko. Habang naglalakad ako sa loob ng workshop, nakita ko si Malia. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling office attire. Naka-jeans lang siya at simpleng t-shirt abala sa pag-aayos ng mga legal na dokumento ng kooperatiba habang nagre-repaso para sa kanyang darating na bar exams. Nay, may balita po tungkol kay Daddy, sabi ni Malia habang iniaabot sa akin ang isang lumang dyaryo. Pinasa ko ang balita. Nasentensyahan na sina Arturo at Celeste ng ilang taong pagkakakulong. Dahil sa dami ng utang ni Arturo sa mga investors at sa mga multang kailangan niyang bayaran, nailit ang lahat ng kanyang mga ari-arian pati ang mansyong itinayo niya sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Balita ring iniwan na siya ni Celeste at nayon ay nagtuturuan sila sa loob ng selda kung sino ang may kasalanan ng lahat. Naramdaman ko ang isang maliit na kirot, pero mabilis din itong napawi. Hindi ko ipinanalangin ang kanilang pagbagsak, pero tinanggap ko ito bilang karma na sila mismo ang humabe para sa kanilang sarili. Hindi ko na sila kailangang kamuhian. Ang kalimutan sila ang pinakamalaking hustisya para sa aking sarili. Nay, okay lang po ba kayo? Tanong ni Malia. Okay na okay ako, anak. Masarap ang makatulog nang alam mong wala kang nilokong tao. Sagot ko sabay yakap sa kanya. At ikaw ang pag-aaral mo. Huwag mong pababayaan.
Kailangan ng bansa ng isang abogada na may puso para sa mga maliliit. Opo, Nay, pangako. Pumunta ako sa balkonahe ng aming bagong bahay kung saan nakaupo si Lola Ines. Maganda na ang kanyang kalusugan at palagi na siyang nakangiti. Sa kanyang kandungan ay ang lumang notebook ni tatay. Lucia, tingnan mo ang langit turo ni nanay. Ang ganda ng kulay, parang talang sutla na binudburan ng ginto. Numiti ako at naupo sa tabi niya. Kinuha ko ang aking gunting at isang piraso ng telang linen. Sinimulan kong gupitan ng pattern para sa isang bagong gown. Isang gown na isusuot ko sa araw ng panunumpa ni Malia bilang abogado. Sa 20 taon ng aking buhay, akala ko ay kailangan kong maging martir para mapanatili ang pamilya. Akala ko ay kailangan kong itago ang aking galing para hindi mapahiya ang asawa ko. Pero mali pala ako. Ang tunay na pamilya ay hindi hihilingin sa iyo na maging maliit. Ang tunay na hiya ay ang manahimik sa harap ng pang-aapi. Ngayon kapag hinahawakan ko ang sinulid at karayom, hindi na ako nakakaramdam ng pagod. Bawat tahi ay isang panalangin ng pasasalamat. Bawat buhol ay simbolo ng aking katatagan. Ang buhay ay parang pananahi. Minsan, kailangan mong mansahan ng tela para matutong maglaba. Minsan, kailangan mong mapunitan para matutong magsulsi. At minsan, kailangan mong gupitin ang buong disenyo para makapagsimula ng mas maganda at mas matibay na obra maestra. Tumingin ako sa malayo sa mga mananahing masayang nagtatrabaho sa ilalim ng aking bubong. Ako si Lucia. Dati ay isang anino, ngayon ay ang liwanag ng sarili kong buhay. At ang aking legacy, ito ay hindi na mawawala dahil ito ay nakatatahi na sa katotohanan. Sa huling pagkakataon, binaliktad ko ang tela ng aking ginagawa at tiningnan ang aking pirma. Sa pagkakataong ito, hindi lang titik L ang nandoon. Sa tabi nito, ibinurda ko ang salitang laya. Malaya. Doon natatapos ang aking kwento. Pero ang aking paglalakbay bilang isang tunay na reyna ng sarili kong tadhana ay nagsisimula pa lamang.